Kasambahay, yaya, maid o katulong, isang trabaho na dapat nire-respeto bilang tao. Hindi na bago ang usaping pangmamalupit sa mga ito, lalo na sa mga nagtatrabaho sa abroad. Dito sa Pilipinas, laman sa mga balita ang mga sikat na artista na umano'y may malupit na pakikitungo sa kanilang mga kasambahay. Panoorin ang video hanggang sa huli, ang 5 mga sikat na artista sa bansa na may issue ng pangmamaltrato sa kanilang mga kasambahay. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, huwag kakalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell icon para ma-update sa mga susunod nating mga video. Maricel Soriano. Noong July 2011, inireklamo ang Diamond Star na si Maricel Soriano sa dalawa nitong kasambahay dahil sa umano'y pambubugbog nito na naganap sa condominium unit ng aktres sa Makati City. Ang mga kasambahay na nagreklamo ay sina May Casuela, 22 anyos at si Camille Acojedo, 18 anyos. Sinabi ni May na nagalit sa kanya at sinipa siya ni Maricel Soriano nang hindi makontento sa ayos na mga damit nito na dadalhin sa isang okasyon. Nakita umano ang pangyayari ng anak ng aktres na nagtangkang umawat pa sa ina. Inakusahan naman ni Acojedo ang aktres sa paggamit umano ng illegal na droga na maaaring sanhi ng kakaibang ugali nito dahil palagi umano silang sinisigawan at pinagmumura ng Diamond Star. Papatayin ko kayo. Yun, mura na siya na mura. Papatayin ko kayo, dito kayo mamamatay, sabi niya. Una nang itinanggi ng personal assistant ni Soriano na si Inday Castillo ang mga akusasyon ng mga kasambahay na umano'y gumagawa lamang ng mga imbentong kwento. At pagkatapos naman ng halos 1 taon, nagkaroon ng kasunduan ng magkabilang kampo. Sa magkasamang salaysay na inilabas ng magkabilang kampo, minabuti nila na magkasundo at tapusin na ang hidwaan na namagitan sa kanila. Ito nga'y matapos mapagtanto ng magkabilang partido nang naganap na insidente ay isa lamang hindi pagkakaintindihan ng mga partido dahil sa bugso ng kani-kanilang damdamin. Corina Sanchez. Si Corina Sanchez ay inireklamo ng kanyang katulong dahil sa umano'y hindi paghuhulog ng SSS remittances at hindi pagpapasweldo sa kanyang katulong. Ang nagreklamo sa kanya ay ang kanyang katulong na si Bernardita Inocencio. Bukod dito, inakusahan din si Corina Sanchez ng panggugulpi. Inamin naman ni Corina na hindi niya nagawang pasweldohan si Inocencio dahil sa binabayaran naman ito ng 500 pesos kada araw ng kanyang kaibigang si Paul Aquino. Makaraang magsilbi si Inocencio sa huli para magbalot ng mga regalo sa bahay nito sa Bel Air, Makati City. April 2002, naglabas ng desisyon ang Department of Justice na nagbabasura sa kasong kriminal na isinampa laban kay Corina. Sa 8 pahinang resolusyon na ipinalabas ni State Prosecutor Robert Lau at Prosecution Attorney Mark Halandune, ibinasura nito ang kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 8282 o Social Security System Law at paglabag sa Article 116 ng Labor Code laban kay Sanchez. Ikinatwiran pa ng DOJ sa naturang desisyon na nagawa pa ring hulugan ni Sanchez ang obligasyon kay Inocencio sa SSS remittance kaya't wala na itong hindi natugon pang obligasyon. Dagdag pa ng DOJ na walang matibay na katigan ng mga akusasyon ni Inocencio laban kay Corina Sanchez. Nilinaw pa ng piskalya ng aligasyon ay hindi maaaring gamiting ebidensya para patutuhanan ang isang issue. Pabago-bago din daw umano ang testimonya ni Inocencio sanhi upang tuluyang mawalan ito ng kredibilidad kaya tuluyan nang idinismiss ng DOJ ang kaso. Sinabi pa ni Lau na wala rin silang makitang basehan para isampa ang kaso sa hukuman dahil sa kawalan ng merito sa naturang kaso. Barbie Imperial. Noong December 2019, inireklamo si Barbie Imperial ng kanyang personal assistant o PA na nagngangalang si Annalyn Revilla. Dumulog ito sa programang Wanted sa Radyo ni Raffy Tulfo upang ireklamo si Barbie dahil sa kanyang di umano'y pang-aabuso. Ayon kay Revilla, ginagawa siyang kasambahay ng aktres at pamilya nito. Dagdag pa niya, simula nung dumating siya sa bahay ni na Barbie ay ginawa na siyang katulong imbis na isang PA. Sa umaga, kahit hindi pa siya nagkakape, ay pinalilinis pa siya ng dumi ng aso. Bukod pa dito, sinabi rin nito na kulang siya sa pahinga. Pagod siya sa pagsisilbi kay Barbie. Pagod pa siya sa paglilinis ng bahay nito. Buti pa sana niya kung malaki ang sahod. Ngunit ang nakakalungkot, 7,000 pesos kada buwan lang ang sinasahod niya na talaga namang mas mababa pa sa minimum wage rate. Ngunit sa kabila ng lahat, tumanggi pa ring magpakumbaba ang aktres. Nang tawagan siya nila Raffy Tulfo, tumanggi si Barbie na mag-public apology sa harap ng maraming tao. Sa halip ay pumayag na lamang siya na sarilinin ang usapan nila at bayaran ang kulang na pasahod kay Revilla. Pumayag naman si Revilla at nagbigay ng babala na sana ay maging eye-opener ito sa ibang mga tao.
Mariel Rodriguez. Noong 2011, nagtrending si Mariel Rodriguez sa Twitter matapos itong tinawag na evil ang kanyang kasambahay dahil sa hindi nito na i-record ang episode ng Guns N' Roses na pinagbibidahan noon ng kanyang asawang si Robin Padilla. Malakas ang kutob ni Mariel na sinasabotahe siya ng kanyang kasambahay. Hindi kasi nagawang panoorin ni Mariel ang serye ng asawa dahil sa kanyang kabisihan, kaya inutusan niya ang isa sa kanyang kasambahay na i-record ito para kanyang mapanood sa mga susunod na araw at para wala siyang mamiss na episode. Subalit hindi ito nagawa ng kanyang kasambahay dahilan na sobrang galit ni Mariel at tinawag niya itong evil. Aminado naman si Mariel na nasabi niya iyon dahil sa nadala umano ito sa kanyang emosyon. Matagal na umano sa kanya ang naturang kasambahay. Giit pa niya, kung masama pa ang kanyang ugali o pakikitungo sa mga kasambahay, edi sana walang kasambahay na magtatagal sa kanyang poder. Heart Evangelista. Unang kumalat ang issue kay Heart Evangelista dahil sa kanyang driver nang ibahagi ni Lolit Solis ang blind item na kalauna naman ay kanyang pinangalanan. Laman ng blind item ni Solis ay ang artista na walang malasakit sa personal driver na ang tinutukoy ay si Heart Evangelista. Ang driver ni Heart ay nagserbisyo na sa kanya ng isang dekada o mahigit 10 taon. Noong nagkasakit umano ito ay pansamantala itong tumigil para magpalakas at sa kasagsagan ng kanyang pagkakasakit. Humingi umano ang driver ng tulong sa aktres, ngunit hindi raw ito pinapansin kahit sino umano ang tinutulungan nito sa kanyang mga charity at foundations, pero ang sariling driver ay dinedma lang. Kalaunan pinangalanan ni Lolit Solis ang aktres bilang si Heart Evangelista para marinig naman ang kanyang panig. Kilala daw ni Lolit si Heart bilang isang mabuting tao, kaya duda siya sa impormasyon na nakarating sa kanya. Ayon kay Heart, mabait naman siya sa driver niyang nagangalang si Antonio at sa katunayan, nagbibigay pa nga siya ng regalo dito tulad na lamang ng Tecno Marine Watch at separation pay. Ano masasabi ninyo sa 5 mga artistang mayroong issue ng pangmamalupit sa kanilang mga kasambahay? I-comment yan sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na at i-hit ang notification bell para ma-notify sa ating mga susunod na mga videos na i-upload. Gracias y adios.